Good day, everyone. Hello. Welcome back. And we are continuing our lecture series. We are now lecture number 8, sexual harassment. Okay, so this covers our remaining topics in the course, which will be about um, mga batas, laws, and issuances on sexual harassment. We will cover them today. The different contexts and types of sexual harassment at kung paano, how to file a complaint for sexual harassment. This is a very interesting topic. I hope you will finish the entire lecture because this is very useful not only here in the university pero hanggang pagpapatuloy ninyo sa inyong professional career where you will be encountering different people and you will be encountering different situations and things like this, negative things like this could happen. So it's really good that we are able to understand about sexual harassment. Okay, so we have it's exactly 11 a.m. and we are to begin our discussion. Hope everyone is already on board. Okay, so wherever you are right now, please have a good audio equipment so you can listen to our discussions today clearly. Meron tayo papanoorin muna na isang short film. I think it's only 10 minutes and then we'll proceed with our discussion. Ako nga pala po si Amber. I'm 19 years old and ako ay kasalukuyan nag-aaral at ako ay isang survivor. Ako po ay nasa 8 gulang at doon po ako nagsimulang bastusin po ng magulang ko. Wala po kaming kasama sa bahay. Ang mga kapatid ko po ay wala sa bahay at doon na po ginagawa yung panghahalay at pang-aabuso niya sa akin. So, sa pagkakataon na yun, siguro pinalakas ko na lang po yung sarili ko para mapagpatuloy ko po lahat ng pangarap ko. Kasi sa totoo lang, habang ginagawa sa akin ng magulang ko na nandun pa po ako sa poder niya, nilalaban ko yung sarili ko para lang mapagpatuloy ko yung pangarap ko. Bilang babae, mahirap po para tanggapin sa akin dahil mismo magulang ko po ang mga kalaban ko sa pagkakataong ito. Para sa akin sobrang bigat at sobrang pagod na po ako. Dahil doon, napagdesisyonan ko pong maghanap po ng matatakbuhan, especially po sa kuya ko. At doon po napagtanto na magsumbong po sa kanya. At sa pagkakataong ngayon, doon ko po na ibuhos lahat ng mga sakit at pagod ko sa sarili ko. Lahat po ng paghihirap, pang-aabuso, panghahalay, pangbabastos, lahat po
especially po bilang babae, naranasan ko po yun. Siya po ang nag-guide sa akin, sinasamahan niya po ako. Tinutulungan niya po ako na pabigyan po ako ng lakas. Binibigyan niya rin po ako ng pagkakataon na huwag po akong sumuko para lang po maipagpatuloy po yung laban ko. Especially po, ang mga taong tumulong po sa akin, mas lalong-lalo na po sa mahabang process na pagdaanan ko. Unang-una po ang mga Womendes at higit sa lahat ang mga kapulisan at higit sa lahat po ang batas. Ang batas po talaga ang pinanghahawakan ko po bilang babae, mas lalong-lalo na bilang na biktima. Sa biomedical hospital para ma-train ko po talaga if positive po ako or positive po na ako po ay nahalay po ng mismong magulang ko. Tinulungan din, sinamahan po nila ako para lang po ma-provide po nila ako and mapagpatuloy ko po yung case para lang po sa magulang. Nung naisampa po yung kaso, para sa akin po, sobrang sakit. Masakit po sa akin sobra kasi bilang anak po, di ba, sobrang hirap po tanggapin. Kasi kahit po na ganun po yung nangyari sa'yo, kahit na sobrang bigat at sakit po ng naranasan mo noon, nararamdaman mo pa rin po yung bilang magulang mo at bilang anak, andun pa rin po yung pagmamahal mo sa kanya. Pero andun pa rin po yung sakit na nararamdaman mo na nawala po yung pagkababae ko, nawala po yung pagkatao ko. Higit sa lahat, nawala po yung confident ko sa sarili ko na humarap po sa ibang tao at magpakilala po kung sino ako at kung ano po ako. Yung mga, especially sa mga Womendes, especially din po sa mga kapulisan na hindi po sila pumapayag hanggat wala po nangyayari na maganda at wala po nangyayari para lang makuha ko yung stage ko. Andyan po yung kuya ko, siya din po yung nag-guide sa akin. So, lagi ko po siya nasa tabi. So, umiiyak po ako sa kanya. Sinasabi ko po sa kanya na kaya ko pa po ba? Kaya ko pa po ba ituloy? Ganon. Na nahihirapan po ako. May mapagkakataon na dumating din po ako sa nagka-anxiety po ako. Nagpa-psychological po ako. So, pin-maintain po ako ng doktor. Yun po yung kasama sa process. Yung time na yun, sobrang hindi po talaga sa makatulog ng maayos. Nag-overthink po ako, natatakot po ako. Lahat po nung napagdadaanan ko, nangangamba, natatakot, umiiyak, kinakabahan, lahat po ng yun. Sobrang hindi ko nga po alam kung kaya ko bang mag-focus pag-aaral ko that time kasi sumasabay siya. Pero dahil sa lakas ng loob ko, sa lakas din ng loob ng mga kasama ko, sila yung nag-group para sa akin na magbigay po sa akin ng strength and power para maging matapang, lumaban po. Kasi kung wala po sila, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Ito ako ngayon, kaharap nyo, nakakapag-aral. Ako ay isang ganap na estudyante ngayon and hindi ko pa na-expect na darating ako sa puntong ito. Actually, noon pa na nararanasan ko yung bigat na napapagdaanan ko, hindi ko pa na-expect na ako ay mag-aaral pa rin at magsisimula pa rin sa journey ko. Nakakain, nakakatulog ng maayos sa kama, but mas lalo-lalo na po sa pag-aaral ko and higit sa lahat sa financially na ginaguide niyo sa akin. And higit sa lahat, ang pangarap ko po ay maka-move on sa lahat ng mga naranasan ko and maka-alis sa mga nightmare na pumapasok sa isip
ko at makapagsimula sa bagong buhay kung sino ako at kung ano po ako. Thankful po ako and blessed din po ako if ever na makatulong po sa mga taong gaya ko na nabiktima, so naabuso. So I hope naman po sana na lumaban sila and mapagpatuloy po nila ang pagkakataon na kailangan po nilang mabigay yung hustisya para sa kanila and huwag po silang susuko. Yun lang po. Ako si Amber na isang taong lumaban. Isang taong naabuso. Oo, naabuso ako. Pero pinilit kong bumangon. Pinilit kong nadapa ako pero pinilit kong magsimula sa sarili ko. Dahil higit sa lahat, hindi ako susuko. Kailangan ko maging matapang. Dahil ako isang babae na may marangal, may disiplina sa buhay ko, and higit sa lahat may pangarap. Yun lang. Okay. Isa lamang ito sa mga istorya ng mga violence against women cases na alam natin these things are happening in reality. They are real. Violence against women is real. As we have also discussed last time, walang pinipiling kasarian o gender ang mga nabibiktima ng violence against women. So ngayong umaga, ipagpapatuloy po natin ang ating discussion. Ngayon naman, we are dealing with a very critical and a very important topic on sexual harassment. So makinig po tayong maigi because kailangan po natin itong maunawaan. So maiwasan po natin ang mga pangyayari na hindi magiging maganda ang magiging kalagayan natin bilang isang estudyante o bilang isang worker wherever we are studying right now or working in the future. Okay? Ano ba yung ating goal sa session na ito? So ang goal natin maipaunawa sa lahat kung ano ang sexual harassment in the workplace, tsaka hindi lang pala in the workplace, no? Pati sa mga schools tsaka mga training institution. Maunawaan natin yung mga context kung saan-saan ito nangyayari at ano-ano yung mga iba't ibang types of sexual harassment at ano-ano yung mga batas na tungkol dito sa konsepto o sa isyong ito ng sexual harassment. Okay? So, i-define muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng sexual harassment. Okay, pag sinabi po natin sexual harassment, sige wait, advance po natin, doon tayo magsimula sa definition ng sexual harassment. Ang sexual harassment ay binigyan ng kahulugan ng Republic Act 78-77 na kung saan ang isang employer, employee, manager, supervisor, or yung agent ng employer, maaaring ito ay contractor, third party, na bahagi ng isang kumpanya, ang mga teacher, instructor, professor, coach, trainer, or kahit sinong tao na merong authority, influence, or moral ascendancy over another in a work or training or education environment, demands, kapag siya ay nag-demand, nag-request,
o nag-require ng kahit anong sexual favor. Mamaya i-define natin kung ano-ano yung mga iba't ibang uri ng sexual favor na hinihingi ng mga nabanggit kanina, mga employee, employer, teacher, instructor, professor, supervisor, coach, etc. Okay? Kapag sila ay nanghingi ng sexual favor, regardless of whether the demand, request, or requirement for submission is accepted or not, whether tinanggap o hindi ng estudyante, ng empleyado, o ng trainee, ito ay isang uri ng tatawagin natin na sexual harassment. Okay? Ang sexual harassment ay nakapailalim sa Republic Act number 7877 nilagdaan ng July 25, 1994. So ayon sa ating batas pang republika, ito ay naniniwala na ang sexual harassment ay hindi nararapat na magkaroon ng puwang sa ating lipunan. So the act declaring sexual harassment unlawful in the employment, education, or training environment and for other purposes, be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. So imagine guys, 1994 lang talaga nagkaroon ng pangil or batas upang masugpo ang mga sexual harassments. So malamang prior to that, wala tayong masyadong malinaw na mga batas, kung kaya naman sigurado nung mga panahon na yan before 1994 ay napakaraming kaso ng sexual harassment. So kinikilala po ng ating bansa ang dignidad ng bawat isang tao, okay, enhance the development of its human resources, guarantee full respect for human rights, and uphold the dignity of workers, employees, applicants for employment, students, or those undergoing training, instruction, or education. Towards this end, all forms of sexual harassment in the employment, education, or training environment are hereby declared unlawful. So lahat ng klase ng sexual harassment sa eskwelahan, sa lugar ng trabaho, at sa kahit saang lugar na kung saan nagaganap ang mga trainings. Pwedeng ito ay sa coaching sa sport, sa eskwelahan, sa TESDA training. Actually, mamaya malalaman natin na kahit sa mga pampublikong lugar tulad ng jeepney, bus, terminal, mga open spaces ay sakop na din ng posibleng sexual harassment case. Kaya dalawang mahalagang batas ang pag-uusapan po natin ngayong araw, ang Republic Act 7877 at ang Republic Act 113, medyo mahaba mamaya. Balikan natin siya. Okay? So kung meron kayong mga tanong habang nag-i-discuss tayo, maaari po ninyong i-type ang inyong mga katanungan sa ating chat box. So kung meron kayong naisip na biglang tanong, kung okay lang na maitanong in public, post lang po natin yung ating mga questions. Kapag ito naman ay medyo sensitive or medyo private ang inyong katanungan, PM nyo lang ako sa ating Facebook Messenger kung nahihiya kayong ma-identify sa inyong mga katanungan. Okay? So yan yung kopya ng batas na inaprubahan ng ating Kongreso noong 1995. Paano ba nagkakaroon ng sexual harassment sa lugar ng trabaho? Kasi usually ang mga lugar kung saan nangyayari ang sexual harassment, ito yung mga lugar kung saan merong tao na mas mataas ang kapangyarihan, mas mataas ang authority kaysa sa'yo, kaya nagkakaroon ng abuse, kumbaga, sa authority o sa power na meron siya. Okay? Siyempre, pag sa trabaho, susunod ka sa boss mo, di ba? Yung mga ganun tayong konsepto. Kapag sa eskwelahan naman, sumusunod ka sa teacher mo, sa prof mo. Kapag sa training naman, sumusunod ka din sa trainer mo at saka sa coach mo. So tingnan natin kung paano ba masasabing merong naganap na sexual harassment. So number one, merong sexual favor. So pag sinabing sexual favor, may hininging kapalit o may hinihinging pabor na may kinalaman sa sex o may kinalaman sa something na hindi basta-basta dapat nangyayari sa mga tao. Okay, halimbawa, ikaw ay inoferan ng sex kapalit ng
pagkakuha mo sa trabaho. Ikaw ma-hire para ikaw ay ma-employ, o ikaw ay hinihingan ng sexual favor para ikaw ay ma-renew sa iyong trabaho, para hindi ka matanggal sa trabaho. Kapag iyan ay ginawa sa iyo ng boss mo o ng isang tao na pumipirma, for example, sa iyong employment, siya ay guilty ng tinatawag natin na sexual harassment. Pwede rin naman na kapag ikaw ay hinihingan ng sexual favor para ma-promote ka, o kaya para mag-agree siya sa gusto mo, so merong hinihinging sexual favor, yan ay masabi natin na sexual harassment. Okay? So, kapag ang isang tao ay nakaranas ng ganitong klaseng panggigipit, okay, para makuha yung gusto ng taong humihingi sa kanya ng sexual favor para ma-promote, umangat sa trabaho, or ano pa. At kapag ikaw ay nag-refuse, ikaw, bawa may hiningi sa'yo, no? Sabi ni boss, mag-date kayo. O kaya sabi ni boss, lumabas kayo. Kayong dalawa lang privately kasi may gagawin kayo. Tapos pag tumanggi ka, halimbawa tumanggi ka, tapos dahil doon ay hindi ka na-promote o hindi ka binigyan ng pagkakataon na makuha yung bagay na dapat lang naman para sa iyo dahil katrabaho ka naman. Kaya kapag ganoon po ang nangyayari, na ginikipit ka kasi may hinihingi sa iyo, ayaw mong ibigay, yon ay forma pa din po ng sexual harassment. Dahil tayo ay nagkakaroon ng ating karapatan bilang isang empleyado, bilang isang estudyante. Pwede rin sa mga estudyante, no? Mamaya pag-usapan natin yon. Okay? So nawawalan yung karapatan mo at yung mga pribilehiyo mo na nasakop naman ng labor law. Halimbawa, ikaw naman talaga ika-promote na ayon sa batas, pero ayaw ka pang i-promote kasi may hinihingi sa yung pabor na ayaw mong ibigay. Okay? So yung ganong mga acts would result in an intimidating, hostile, pag sabi natin hostile, nakakatakot, yung environment or offensive environment for the employee. Okay, so hindi dapat yan mangyayari. Huwag tayo papayag na mangyari yan. Paano naman nangyayari ang sexual harassment sa loob ng mga eskwelahan o sa mga training centers, sa mga lugar kung saan may mga training tulad ng TESDA, mga seminars, etc. Kahit saan, basta anything na may kinalaman sa education mo or sa training na kinukuha mo. Okay? Ikaw ay under sa care ng isang tao or custody or supervision ng offender. Bawa, professor mo or teacher mo or coach mo or trainer mo. Okay? Tapos, ano ba? Ganun din, pag may sexual favor is made a condition to the giving of a passing grade. Halimbawa, papasa ka ba? Ay, papasa kita kung ganito, ganyan. Anong gusto mo? Gusto mo ba pumasa? Babagsak kita kapag hindi mo ginawa yung sinasabi ko sa iyo o hinihingi ko sa iyo. So nangyayari yan, guys. It's a real thing. It happens to a lot of people all over the world. So mag-iingat tayo sa ganyan kasi case yan ng sexual harassment. Halimbawa, ipinasa ka kasi ibinigay mo yung gusto, dapat sexual favor ito. Okay, so paano ba natin to? So open mind naman tayo, no? Total open discussion naman ito. Halimbawa, kahit mga biro nga lang hindi rin maganda. O 4 o kwarto, yung mga ganun mga biroan. Ano ba? Kasi gusto mong pumasa, punta tayo sa ganito, date tayo, labas tayo. Yung mga ganyan, nangyayari talaga yan. Pag i-chat si Prof, sir, gusto ko po sanang i-complete po yung grade ko. Paano ba may ayos yung grade ko? Tapos, kung ano-ano yung hinihingi sa'yo na wala namang kinalaman doon sa course na tinitake mo or tinake mo o yung course na na-INC ka. Okay, kung humingi ng sexual favor para magka-honor, magka-scholarship, o para makuha yung allowance and other benefits na hindi naman kailangan ng ganon, okay, the person is guilty of sexual harassment. Pwede rin mga sexual advances, okay, na nagresulta sa intimidation, hostile, or offensive environment. For example, hinihipuan
or tinitignan ng malaswa. Okay, ano pa ba? Pero syempre ang hirap din ng mga ganong case, no? Kasi may mga case din minsan na akala nung estudyante o akala ng tao siya ay titignan ng malaswa, pero baka kasi ma-misinterpret. So kailangan doon talaga ng mga matitibay na mga ano ba, mga paliwanag tsaka evidences. Okay, ano ba yung mga sexual advances na yan? Mamaya mayroon tayong listahan ng mga bagay-bagay na ginagawa na may tuturing natin na isang uri ng sexual harassment. At kung kayo ay naging biktima nun, we should all be brave enough to report it and to seek for guidance and help. Okay? So ayun na nga, nasabi na natin kanina, yun yung mga cases ng sexual harassment. Okay? Ano yung mga condition para masabing ito ay isang work-related na sexual harassment? Okay? So mahalaga na maliwanag ito sa atin kasi hindi rin naman biro na magsampa ka ng sexual harassment sa isang tao. Kasi madugo-dugo yung proseso niyan, tsaka madugo yung kasuhan na yan. Kailangan ng matitibay ng mga evidences at medyo mabusisi at masalimuot yung proseso ng pag-hearing ng mga kaso ng sexual harassment. Okay, the sexual favors made as a condition in the hiring or in employment. Sabi natin kanina, di ba? Kung yung tao ay hinihingan ng sexual favor para siya ay makuha sa trabaho, ma-promote umangat, yon ay isang uri ng sexual harassment. Ano pa? May letter B pa yan eh. Okay, so ayun nga pala, nabasa natin kanina. Okay, the above acts would result in intimidating, hostile, or offensive environment for the employee. Okay, so the same thing kanina. Ito na pala siya, naulit lang, pasensya na. Ayan, so sa mga estudyante naman, lahat ng estudyante ay posibleng maging biktima ng sexual harassment. Pero may nagtanong din yung bang mga teachers ay pwede rin maging biktima ng sexual harassment? Pwede din. Wala naman itong pinipiling posisyon, edad, or whatever. Pero in our case kasi, syempre yung mga taong may hawak ng kapangyarihan, sila kasi mas may power to control people. So sila yung mas malaki yung responsibility when it comes to respect in providing a very safe na environment sa kanilang mga estudyante o sa kanilang mga empleyado. Okay? So ang sino mang tao na nag-i-induce, ano ba yung sino nag-i-induce? What is the meaning of induce? So pag sinabi natin ini-induce mo isang tao, ano mo siya, ini-influensyahan mo siya o pinipersuade na gawin. Ano ba, tinutulak mo siya na gawin yung isang bagay. Okay, a person who directs or induces another person to commit any act of sexual harassment, at kung sino man dyan yung nagko-cooperate, yung tumutulong pa para mangyari yon. Okay? Or who cooperates to commit the act without which the said act would not have been committed will also be held liable under the law. So damay-damay yan, no? So kung magtropa kayo, tapos yung tropa mo, binuyo mo na i-harass yung isang tao, damay ka din kahit hindi ikaw yung direktang nag-commit nung act of sexual harassment. So ano ka, accessory to the crime, kumbaga kasabwat ka. So damay-damay yon, kaya dapat talaga ay nag-iingat tayo dyan. Okay? So yung mga employer natin, yung mga may-ari ng kumpanyang nagtrabahuhan natin, yung mga boss natin, yung mga supervisor natin, meron silang duty bilang mga employer na bantayan ang kanilang workplace na makaiwas sa sexual harassment. Okay? So ano ba yung duty ng employer? Okay, ang employer ay meron siyang duty sila ay nire-require ng batas na i-prevent, pigilan ang kahit anong pangyayari ng sexual harassment. At kung meron mang nangyaring sexual harassment, kailangan magkaroon ng malinaw at mabilis na proseso para ma-resolve yung problema. Kung magkaroon man ng resolution, pwede rin magkaroon ng settlement. Pag sabing settlement ay mag-a-agree yung dalawang partido, yung biktima tsaka yung offender, kung ano man yung pag-usapan nila. Pwede rin naman magkaroon ng prosecution, umabot tayo sa korte for sexual harassment. Okay? So mga employer natin o head ng mga opisina, kailangan meron silang malinaw na mga batas kung paano mapipigilan ang sexual harassment sa kanilang mga
lugar ng trabaho. Ang ating eskwelahan, BPSU, meron tayong policy on sexual harassment. So tayo ay govern ng mga rules on sexual harassment dito sa Bataan Peninsula State University nang naayon sa mga batas ng ating bansa. Okay, so meron tayong procedure kung paano. Mamaya present ko rin sa inyo kung paano mag-file ng sexual harassment case sa isang teacher, professor, or empleyado para tayo ay safe. So yung mga rules and regulations na yan, meron yan guidelines on proper decorum, paano dapat gumalaw, kumilos, magsalita yung mga tao sa kanilang mga lugar ng trabaho, sa loob ng classroom, sa loob ng mga opisina. Lahat ng mga pasaway, syempre meron silang karampatang kasong pwedeng makuha. May tinatawag tayong administrative sanction, so magkaiba po yung criminal tsaka administrative na case. Kapag mga administrative, mga ano lang yan, mga suspension, pagkatanggal sa trabaho, ganun po yung mga resulta ng ganyang mga kaso. Pero kapag ito naman ay naging criminal na case, tulad sa kaso ng mga rape, halimbawa, yan talaga ay pagkakakulong ang magiging resulta. Okay? Yan. Okay, so ang ating CODI, yan. Ito po yung komite na nag-handle ng mga iba't ibang klase ng sexual harassment sa kahit saang lugar, sa opisina, sa gobyerno, sa loob man ng eskwelahan. Sila yung committee na parang nagiging korte upang pag-usapan in a very confidential manner. Confidential, guys, talagang sila ay inuutusan ng batas na secret dapat ang kanilang magiging mga usapin at tanging yung mga involved lamang ang kasali sa mga usapan. Kasi mahirap, di ba, kapag nagkaroon ng kasuhan ng sexual harassment, syempre, maunawaan natin na naapektuhan yung mental health, yung kalagayan ng mga tao. Di ba, sa video nga kanina, may nagkaroon ng anxiety, naapektuhan yung kanyang psychological health. So it's not something na wala-wala lang. Kapag nagkaroon ng kasuhan ng sexual harassment, medyo seryoso at critical na bagay yan. Kaya secret talaga, confidential. Siyempre kasi may judgment yung lipunan. Baka mamaya hindi naman pala totoo, nahusgahan ka na ng lipunan. O kaya naman yung biktima, maaaring siya din ay mahusgahan din ng lipunan. Di ba? Kasi ganun eh. May tulad na lang na nangyari kay yung ano ba yung issue ngayon? Yung kay Maris, anong pangalan niya? Si Maris, di ba? Ay ngayon siya ay subject of discussion. Pero private life naman niya yon. So medyo nagkaroon ng unnecessary judgment yung ibang mga tao about a certain person. Pero kung tutuusin, dapat wala naman tayong pinipiling tao pagdating sa usapin ng mga harassment. Ito ay dapat na pinaprocess ng maayos at pinag-uusapan sa isang very confidential na mga sitwasyon. Hindi ito pwedeng public na public kasi magkakaroon ng public ridicule and magkakaroon ng mga hindi magagandang husga mula sa mga tao. Okay? Sa kaso naman ng mga work-related na environment, okay, usually meron yan isang representative from the management, tapos sasamahan ng mga empleyado, yung mga union. Usually mga members ng isang committee na nag-hear ng mga sexual harassment, sila ay mga piling-piling members lang talaga. Sa case natin sa mga eskwelahan, kung nagkaroon ng sexual harassment case or hearing, member dyan yung inyong president ng student government. So yung ating USG president, yung ating CSG president, sila yung umuupo dyan bilang kinatawan ng mga estudyante. Okay? So merong komite na humahawak upang magkaroon ng hearing tungkol sa mga sexual harassment cases. Okay? Pananagutan ng mga employer o mga may-ari ng mga kumpanya, ng mga eskwelahan na mapanatili ang safe na space at dapat sila ay magkaroon ng aksyon. Pag may nag-file ng case, dapat meron silang aksyon. Kasi merong timeline na sinusunod. Diba? Sabi nga natin, justice delayed is justice denied. So meron tayong very specific na mga araw, oras upang maiproseso yung mga reklamo tungkol sa sexual harassment.
Okay? Kapag hindi inayos, yan, kapag hindi hinarap ng isang eskwelahan o ng isang opisina yung sinampang kaso ng sexual harassment, sila ay mananagot for damages arising from the acts of sexual harassment. So may pananagutan. Hindi pwedeng deadmahin kapag may nagsampa ng kaso ng sexual harassment, hindi yan pwedeng deadmahin ng mga eskwelahan, ng mga leaders, ng mga managers, ng mga supervisors, o ng mga may-ari ng kumpanya. Okay? So napakahalaga na ma-hearing po talaga yan. Okay? Halimbawa, hindi siya pinansin, no? Halimbawa, kayo na nakaranas kayo halimbawa ng sexual harassment sa BPSU. Tapos feeling nyo, wala namang mangyayari pag nag-file kayo dito. Pwede ba kayong mag-file sa iba? Tulad ng, for example, mag-file kayo mag-file kayo ng case sa police or sa piskalya? Yes po, pwede po kayong mag-take ng independent action. Okay, na may kinalaman sa case ng sexual harassment. Okay, she or he may also avail of relief. Yan. So, marami po kayong pwedeng puntahan to report sexual harassment. Kung kayo ay estudyante, pwede kayong pumunta sa Gender and Development Office ng BPSU. Pwede rin kayong lumapit sa pinagkakatiwalaan ninyong professor kung kayo ay hindi komportable na pag-usapan ito with other people. Make sure na trusted yan. Meron tayong Office of Student Affairs, Guidance and Counseling Services Unit. Yun po yung mga unang mga lugar na pwede ninyong puntahan upang kayo ay makahingi ng tulong about sexual harassment. Okay? Laging merong help na available for our BPSU students. Ano-ano mga penalty sa mga offenders? So ang sino mang mag-violate sa batas natin on sexual harassment, maaari silang makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. May mga multa din na not less than 10,000 pero not more than 20,000 or both. At pagkakakulong, depende sa kung ano ang maging husga ng korte. Okay? Any action arising from the violation of the provisions of this act shall prescribe in 3 years. So meron tayong mga pananagutan dyan, guys. Kung kayo ay maging empleyado ng gobyerno balang araw, kayo ay pwedeng tumakbo sa Civil Service Commission. Merong mga opisina sa bawat probinsya. Dito sa Bataan, ang Office ng Civil Service Commission ay nasa tabi ng The Banker. Ang Civil Service Commission ang opisina na namamahala sa lahat ng empleyado ng pamahalaan sa buong bansa. Kung kayo naman ay nagtatrabaho sa mga private sector companies, bawa call center, gano'n, or sa mga private hospitals, mga private hotels and resorts, pwede kayong lumapit sa Department of Labor and Employment. May mga provincial offices po tayo dyan. Or sa pinakamalapit na barangay o munisipyo o police station sa inyong lugar, kayo po ay siguradong bibigyan ng assistance. Ayan, PNP, NBI, pwede rin pumunta sa Public Attorney's Office. Okay, available ang mga lugar na yan para sa mga gustong humingi ng tulong na may kinalaman sa sexual harassment. So kanina pinag-usapan natin yung Republic Act, yung Anti-Sexual Harassment Act. Pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag natin na Safe Spaces Act. So dalawang batas ito dahil may mga gawain sa Sexual Harassment Act, yung 7877 na hindi nasakop ng may mga gawain na hindi nasakop. So nagkaroon tayo ng expanded na Anti-Sexual Harassment Act, yung tinatawag natin na Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act. Sikat dito sa tawag na Bawal Bastos Law. Okay? So meron tayong batas upang mapigilan ang hindi maayos na pakitungo ng mga tao sa kapwa nila. Okay, ito ay nalagdaan noong April 2019, medyo bago pa siya, di ba? RA 11313, Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law, na kung saan ay binibigyan ng parusa ang mga bagay na may kinalaman sa gender-based sexual harassment in public places, mga kanto, mga online workplaces, at sa mga eskwelahan na din.
Okay? 11313 ay extension ng RA 7877. Kasi nung panahon na ginawa yung RA 7877, wala pang online, wala pang internet masyado. Ngayon, ang dami nang nangyayaring sexual harassment even sa online world. Kaya kailangan mabigyan natin ng safe na space ang mga tao kahit sila ay nasa online man o nasa real world. Okay? Okay, so ang gender-based streets and public space sexual harassment ay binuo upang maiwasan ang pag-commit ng mga unwanted and uninvited sexual actions or remarks. Kahit sinabi lang guys, kahit hindi ginawa, kahit sinabi lang yan, pwede ka nang maging liable sa Safe Spaces Act. Remarks, kahit sinabi mo lang, okay, hindi mo ginawa, maaari ka na magkaroon ng problema o maaari ka nang masampahan ng kaso for safe space. Kaya mag-iingat talaga tayo guys. Hindi mo pwede pag may dumaan na babae, magsasalita ka ng mga bastos na pananalita, maaaring ikaw ay makasuhan. Kahit biro-biro lang yan, hindi yan po pwede. Sa loob ng mga restaurants, ng mga bars, kahit nasa bar kayo guys, diba? Kahit nasa loob kayo ng sinihan, kahit nasa mall kayo, or kahit anong building na privately owned, tapos open ito sa public, okay, hindi po pwede ang gender-based sexual harassment. Dapat tayo ay zero tolerance policy. Wala dapat kahit biro lang. Okay, so ang mga private establishment, sila ay obligado na maglagay ng mga CCTV footage kapag available. Dapat sila ay nagko-coordinate sa mga police. Okay, dapat nagbibigay sila ng lugar na kung saan ito ay gender sensitive. Okay, kaya nga 'di ba yung tungkol sa case ng isang restaurant staff na pinatayo ng matagal kasi tinawag siyang sir, for example, ay possible na case din naman ng hindi naman pala yung sexual harassment. Kumbaga lang yun. Misunderstanding lang yata yung sa kanila. Okay? So pero sinasabi natin dito, kahit ikaw ay nasa mall, nasa cinema, sinihan, o nasa bar ka pa, maaaring magkaroon ng commitment dyan na tinatawag natin na sexual harassment. Kung kayo naman ay hinaras ng isang driver ng public vehicle, halimbawa, taxi driver, Grab driver, bus driver or jeepney driver, or any public utility vehicles, kung kayo ay nakaranas ng discrimination from public vehicles, sila ay driver man o kapwa ninyo pasahero, pero kung driver yung mga yan, at sila ay napatunayan na nag-commit ng sexual harassment, sila ay tatanggalan ng prangkisa at saka ng lisensya. So mawawalan sila ng prangkisa at mawawalan sila ng driver's license, hindi sila pwedeng makapaghanap buhay. Okay? So, kung kayo ay nakakaranas ng harassment from public vehicles, bawal din po iyan. Okay. Kapag naman ang nag-commit ay isang minor de edad, halimbawa 17, 16, siya ay nag-commit ng sexual harassment. So, syempre, hindi siya pwedeng ikulong. Siya ay dadalhin sa DSWD upang i-reform, turuan, bigyan ng pagkakataon na magbago at magkaroon ng pang-unawa sa maling ginawa niya. Okay, bilang isang minor. Maaari din magkaroon ng sexual harassment online, di ba? So sa online, pwedeng magkaroon ng intimidation ng mga biktima through physical, psychological, and emotional threats, mga unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks. So marami tayong mga technical term na nakikita ngayon. So ano bang ibig sabihin natin kapag halimbawa sinasabi natin yung word na misogynistic or misogynist? Kapag sinabing misogynistic ka, ang laki ng bias mo or discrimination mo against women. So masyado kang pamacho, feeling mo lalaki lang ang sex sa mundo, on gender sa mundo. And everything else are just very weak
sex. So misogynistic yon kapag iniinsulto ang mga kababaihan. We call that misogyny. Kapag transphobic naman, yung mga nang-discriminate sa mga trans, homophobic, nang-discriminate sa mga homosexual, at saka syempre yung mga sexist remarks natin. Pag sinabi nating sexist remarks, ito yung mga comments na nakakapagpababa sa pagkatao ng isang tao dahil babae siya, lalaki siya, or LGBTQI+ community member siya. O kaya naman meron nag-message sa'yo, no, kahit pa yan private, pwede ninyo silang kasuhan ng sexual harassment. Kahit DM pa yan. Siyempre mas malala kapag ito ay isang public post. Maaari din kayong maging biktima ng cyberstalking at saka yung mga walang patumanggang pagme-message ng isang tao sa inyo. Okay? Ano ba yung message niyo masyadong kilala? Kumain ka na ba? Matutulog ka na ba? Magpahinga ka na? Yung mga ganon na parang parang ang weird kasi hindi naman kayo, wala naman kayong relationship into each other. Pero maaaring, for example, prof mo yan, o pwedeng vice versa, student to prof or prof to student. Meron silang unnecessary or incessant. Incessant means talagang yung messaging walang patumangga. Okay? Pwede ring uploading and sharing ng walang consent ng victim yung kanilang mga screenshots ng kanilang mga pag-uusap. Okay? Bawal yun. So alam naman ninyo nangyari nung mga nakaramang araw, di ba? Although ikaw ay naapektuhan, katanggap-tanggap lamang ang mga screenshots kapag merong kasong nakasampa. Pero kung walang kasong nakasampa, tandaan natin, meron ding karapatan yung mga pinagbibintangan. Lahat may human rights. For example, sa case ni Maurice, di ba, meron pa rin siyang karapatan. Kasi wala namang nakasampang kaso para ilabas yung mga screenshots. So, although affected yung isa, meron siyang pinagdaan ng mental health problem, paano yung isa din na nilabasan ng mga screenshots? So, meron din naman sila karapatan pareho and dapat ito ay idinaan sa legal na pamamaraan. So, bawal po tayong maglabas ng mga screenshots ng mga conversation natin with other people. Ito po ay masasabi natin na illegal at lalo-lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga sexual na bagay. Halimbawa, nung kayo ay magjowa pa lamang, may mga sensitive kayong pictures na sinenses at isa, tapos inilabas ng isa to public. So, maaaring ito ay kaso ng online sexual harassment. So, dapat talaga maingat tayo. Never ever share any sensitive materials or content sa inyong mga online platforms. Okay? Ano ba? Impersonating identities of victims online or posting lies about victims to harm their reputation. O kaya nagpa-file ka ng mga maling reports sa mga online platforms upang patahimikin ang mga biktima, kayo ay maaring masampahan ng kaso ng online sexual harassment. Okay? Ano pa? The crime of gender-based sexual harassment in the workplace includes the following. Ayan. Humihingi ng sexual favor. Ano ba? Gusto mag-overnight, pinipilit kang mag-overnight, sumama sa kanya, or anything na may kinalaman na sexual ang datingan. Pwedeng ito ay verbal or physical, pwede rin pang text message or email, or anything. Kahit paano makarating sa iyo kung meron itong effect sa iyo, sa iyong pagiging empleyado or estudyante ng eskwela or workplace, yan ay possible na act of sexual harassment. Ano pa? A conduct of sexual nature and other conduct based on sex affecting the dignity of a person. Lalo na kung ito ay unwelcome, ayaw mo talaga, inaaya ka to kiss maybe, ano ba, hugs or yakapin ng ayaw mo, or ikaw ay si boss o si prof ay touchy-touchy, pero ayaw mo kasi hindi mo gusto. It's unwelcome, it's unreasonable, offensive. Kahit hindi ka pumapayag, ginagawa niya, parehong possible case pa rin yun ng possible na harassment. Kasi ginagamit ng iba yung kanilang authority o yung kanilang power. Siyempre ikaw, boss, estudyante ka, di ba? Parang nahiya ka naman na pagsabihan si prof mo na hindi okay yung ginagawa niya. Nahiya lang kasi
Filipino culture nga, di ba? Ay, kasi teacher natin yun, nakakahiya. Ay, kasi boss ko yun, nakakahiya. Hinayaan ko na lang. Yung mga ganon. So, hindi dapat kapag merong case ng sexual harassment, dapat we take action about it. Although, syempre, kailangan mo ng kailangan mo ng maliwanag at malakas na ebidensya kung ikaw ay magkasampa ng kaso sa mga tao on sexual harassment. Okay, ano pa? Yun na nga, a conduct that is unwelcome and pervasive and creates an intimidating, hostile, or humiliating environment for the recipient. Kahit ngayon pagsipol lang, guys, yung ano ba yung sipol nung pag may sexy, gano'n, ako na marunong sumipol kaya hindi ako guilty dyan sa ganyan. Okay, so that could be a gender-based sexual harassment. Pwedeng makomit yan between peers, pwedeng kasamahan mo sa trabaho. Hindi na naman mga boss, no? Pwedeng kasamahan mo sa trabaho, pwedeng kaklase mo, ang mag-commit na tinatawag na sexual harassment. Okay, pwedeng teacher to student, superior to subordinate, or trainer to trainee, or coach to athlete. Ganun, pwede din kasing mangyari yan. Okay, so ano ba? Saan ba yung mga example natin? Sa mga eskwelahan naman, meron din tayong mga nangyayaring sexual harassment in schools, in educational institutions. All schools, whether public or private, kailangan meron siyang taga-receive ng complaint. Dito sa atin sa BPSU, andito sa kapitbahay namin sa third floor ng Medina, yung taga-receive ng mga complaints dito sa BPSU main campus. Sa mga inyong mga campus din ng buong BPSU, meron din. Meron din mga opisina dyan na nag-receive ng mga complaints. Pwede kayong lumapit sa mga authorities ng inyong mga campuses. Kung kayo ay nagdududa, pwede kayong lumapit sa inyong mga student leaders. Kayo ay tutulungan nila na may parating ang inyong concern sa mga proper authorities. Okay? So, pero napakahalaga lang na pag nagpo-file tayo ng complaint, ito dapat ay matibay. Kasi mahirap pag tayo naman yung nabalikan sa maling bintang natin sa mga nirereklamo natin. Kaya dapat talaga ay meron tayong matibay at maayos na pamamaraan on filing sexual harassment complaints. Okay, ano ba yung mga bawal? Pag ito ginawa, guilty sila under the Safe Space Act or 11385 na batas natin o na catcalling and wolf whistling, yun nga yung sumisipol ng bastos. Maaari ding kasuhan yung mga tao na joke tungkol sa sex na ayaw mo naman, di naman kayo close, lagi kang gino-joke tungkol sa may kinalaman sa sexual or green jokes. So sa iba nakakatawa yon, pero sa iba ayaw nila ng ganyan. Ano pa? Kapag may mga statement na nakaka-threaten ng personal space or sense of pinagbantaan ka, no? May pagbabantang nagaganap. Okay, sakop din yon ng ating Safe Spaces Act. Siyempre siguro wala namang gumagawa nito yung public masturbation. Nako, pag ginawa mo yan, exhibitionist ang datingan, so medyo malaking problema yan. Maaari kang makasuhan. Maaring mangyari yan online, ha? Halimbawa, tinawagan ka ng prof mo, tapos pinakita niya sa'yo yung kanyang ginagawang masturbation, o yung katrabaho mo, o yung boss mo. O kaya nag-send ng private parts ng katawan sa iyong messenger o sa iyong email. Yan ay mga liable sila ng kaso under the Safe Spaces Act. Ano pa? Meron pa yan. Groping. Ano ba yung groping? Ito yung hinahawakan ka sa mga part ng katawan mo na hindi mo gusto. Sino ba naman dito yung gustong hinahawak-hawakan yung mga katawan natin, di ba? Lalo na kung di mo naman yan kakilala. Siyempre, pag di mo kakilala, hindi talaga po pwede yun. Kung kakilala mo naman, siyempre maingat din tayo. Baka kasi hindi rin naman gusto yun. Sabi natin kanina, mga misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. Mga kahawig na mga aksyon, even pati stalking, guys, mali spelling yan. Stalking, yung comment ng comment sa mga post mo. For example, ay, ang ganda mo naman, ay, ang ganda mo, ang pogi mo naman dyan, ay, ang sexy mo naman dyan. Isa pa kanya sa yung mga public na mga walls, sa mga post mo, hindi naman kayo magka-close, kakilala. Tapos message ng message sa'yo, tanong ng tanong kung saan ka nakatira, etc. Okay? So, and other similar actions. Marami niyan. May mga
Bawa, tinatawag yung terms of endearment ng prof mo o ng boss mo, ang tawag sa iyo ay baby o ang tawag sa iyo ay love, gano'n. Parang wala namang relationship tapos katawagan kayong baby or love, di ba? So, in public pa. So, if you don't feel about it, na hindi siya okay, yan ay possible na potential na case yan ng harassment sa end nung estudyante o nung end ng empleyado. Yan, touching, pinching, brushing against, ikinikis-kis yung mga part ng katawan sa ibang tao, yung mukha, yung kamay, kinikis-kis yung mga kamay, groin, breast, inner thighs, face, buttocks, or any part of the victim's body. So wala naman siguro normal na tao na ganyan na dikit-dikit sa'yo para, ano ba, chuma-chancing, sabi nga, chuma-chancing kumbaga. So lahat yan ay sakop ng Safe Spaces Act po natin. Iwas po tayo sa ganyan, especially for people you don't know, kasi kayo ay potential na makasuhan ng ganyan. Ano yung mga penalty, no? Sa unang offense, first degree offense, 1 to 10,000, 30 days in prison. Second degree offense, sakit natin palaki ng palaki yung ating mga penalty at kayo ay maaring makulong from 30 days hanggang 4 na taon sa kulungan. Pero pag rape case yan, nako, mas malaki ang kaso, kayo ay maaring makulong ng reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong. Okay? So for more info, Safe Space, pwede nyo i-click yung link na yan, send ko na lang sa inyo. Pero pinick up ko din yung ilang mga detalye. Okay, bakit may isa pang batas? Meron nang batas na nag-exist. So upang mapalawak natin yung sakop ng mga harassment from public and private context and places. Okay? So ang Safe Space Act, upang mapanatiling ligtas yung ating mga pampublikong mga lugar, kaya nandyan yan. Hindi na papawalang bisa ang Anti-Sexual Harassment Act dahil Safe Space Act. Dalawang batas sila na mahalaga upang mapanatiling ligtas ang lahat. Okay? So ano pa? Yung kaibahan ng Safe Space sa Anti-Sexual, yung Anti-Sexual Harassment Act sa eskwelahan, sa trabaho, yung Safe Spaces sa mga public places, nasasakop niya lahat ng klase ng sexual harassment. Okay? So yung iba dyan ay basahin na lang po natin. Okay, so meron naman tayong discussion dyan kanina. Okay, so again, no, kapag ito ay unwanted o uninvited sexual action, hindi mo gusto na halikan ka, yakapin ka, or purihin yung bahagi ng katawan mo na hindi naman dapat, so those are gender-based sexual harassment. Kahit mga lalaki, biktima rin yan, ha. Yung mga, may mga biruan minsan na lumalagpas, so mag-iingat lang din tayo kasi baka may hindi na pala comfortable yung taong kausap natin. Okay? So iba dyan, discuss na natin. Nilagay ko lang naman dyan for more specific na para may definition kayo. Yan, yung transphobic, catcalling, stalking that you can review prior to our evaluations. Sabi ko rin kanina, no, yung mga drivers ng public bus and jeepney na nag-commit ng sexual harassment, maaari sila matanggalan ng prangkisa at ng lisensya. Okay? Actually guys, pwede, halimbawa marami kayo, no? Pwede ninyong arestuhin yung tao na, ang tawag doon ay citizen arrest. Halimbawa magkakaklase kayo, sige ito mga ng example, magkakaklase kayo, tapos nakita ninyo on the spot, hinaharas yung kaklase nyo. Pwede ninyong i-citizen arrest yung tao na yon. Ibig sabihin ng citizen arrest, pwede ninyo siyang kunin at dalhin sa authority at isumbong na meron siyang ginagawang sexual harassment. We call that citizen arrest. Halimbawa, nasa jeepney kayo o isang tropa kayo tapos yung driver ay hinaras yung kaklase ninyo. O pwede ninyong i-citizen arrest yan, pahintuin nyo yung jeep tapos huwag naman maging violente, no? Hilahin nyo, dalhin nyo sa police station. We call that citizen arrest. Pwede yun. Allowed ng batas ang isang citizen arrest. Okay? A security personnel or a person who witnessed the crime may conduct a citizen's arrest and apprehend the perpetrator under the following circumstances. Okay? When in the presence of the private person, the person to be arrested has committed or actually committing gender-based sexual harassment. Okay? Na talagang kitang-kita na yung kanyang ginawang pangaharas. So lapit kayo kung nasa private na lugar kayo, hanapin niyo yung security, patulong kayo na ma-aresto yung tao na yun. Okay? Kapag minor ulit, DSWD ang bagsak ng ating mga offenders. Okay?
So again ha, bawal mag-send, magpakalat ng mga sexually related or sensitive photos sa mga tao kasi kayo ay maaring makasuhan under the Republic Act 11313. Bawal din kayo mag-impersonate ng pagkatao ng ibang mga tao o mag-post ng kasinungalingan tungkol sa mga biktima upang ma-harm yung kanilang mga reputation. Pag nag-file din kayo ng maling kaso, kayo ay maaring balikan din ng kaso. Halimbawa, inunahan nyo, ginawa nyo ng kwento yung biktima, maaari kayo mabalikan dyan sa case po na yan. Okay, so na-discuss natin kanina, no? Kalahating milyon hanggang 4 na taon ang possible na parusa sa mga nagko-commit ng sexual harassments. Okay? So, yun na natin kanina yun, no? Yan yung mga tinatawag natin na Section 12 ng mga possible na cases for sexual harassment na nagkukos sa isang tao ng kanyang psychological, emotional, threats o yung mga pakaramdam niya ay naapektuhan yung kanyang mental health dahil sa yung ibang mga tao kasi, di ba nagano na kayo? Tapos na po kayo sa understanding the self, the course, UTS, parang wala pa, parang next sem pa yata kayo, no? Doon yung mauunawaan na yung mga tao iba-iba yung kanilang mga sexual condition. May mga tao na akala na sobrang mataas ang libido, gano'n. May mga tao naman na kahit mahawakan lang yung kamay, nabapasusan na sila. So iba-iba kasi kaya dapat talagang maingat tayo. Let's respect everyone. Okay? So ito yung screenshot ng policy on anti-sexual harassment ng BPES. Actually makita nyo yan sa inyong handbook, Appendix D. You can also search that online at meron tayong mga procedure kung paano mag-file ng complaint. So kailangan lang nakasulat yan, nakumpleto yung pangalan mo tsaka address mo. Tapos kailangan mong ikwento yung lahat ng nangyari, tapos mag-attach ka ng mga evidence. Bawal mo din yan i-file ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Kung file ka lang ng kaso sa BPES ka lang magpa-file. Hindi pwedeng kung saan-saan ng sabay-sabay. Bawal po kasi yung gano'n. Ang tawag doon ay shopping ng mga kaso. Dapat kung file ka ng kaso sa BPES ka lang muna mag-file at doon ma-hear yung case na gusto mong i-complain. So may mga tayo dyan, may mga procedure tayo dyan. Usually after 3 days, after mo file niya, magkakandak ng investigation yung committee. Tapos after that, 5 days after, basta sa loob ng 15 araw, pag hindi napatunayan yung case, ma-determinate na yon. Kapag yan naman napatunayan, dugulong yung case at magkakaroon ng chance yung bawat isa na ipaliwanag yung kanilang mga sides. Okay, so may susunod tayong mga timeline dyan. At kailangan ng matibay na evidence o kailangan ng prima facie case. Ibig sabihin doon, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga evidence na ipinipresenta ng biktima. Mahalaga kasi hindi pwedeng chismis-chismis lang. Dapat pakita natin na meron kayong matibay na evidence against sexual harassment. Okay? Kasama din na, prima facie, kailangan matibay. Kitang-kita sa unang set ng evidence na pinakita na meron talagang na-commit na sexual harassment. Okay? Meron lang akong konting mga maiksing video lang bago tayo mag-end. Panoorin lang natin saglit. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kung di maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kung di maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. So ayun na nga guys, wag naman ganun. Okay, para sa iyo yan. Okay, so yun nga guys, wag na natin gawin yung mga bagay na hindi okay kasi medyo delikado tayo kapag ganyan. So maging marespeto tayo sa mga tao, maging magalang at let's make sure that we are giving people the respect they deserve and that there are actions na hindi pwedeng gawin publicly and we cannot do that with anyone. If you're a victim of sexual harassment, help is available. You can reach out to someone if it's affecting your mental health, if it's affecting your psychological and your emotional self. Pwede kayong humingi ng tulong sa kung gusto niyo ng counseling. Meron tayong mga licensed guidance counselor. You can talk to them in your guidance and counseling offices in your respective campuses. At kung gusto niyo mag-open at may gusto makinig sa inyo, available po tayo. Siyempre, yan naman yung ating course. You can talk to your profs, trusted professors, or anyone para hindi kayo masyado maapektuhan kung kayo may dumadanas ng sexual harassment. Last na, kung kayo nakakaranas ng mas malalang kaso ng mga sexual harassments, please, you ask and seek for help. Help is available and don't allow yourself to be subjected for any kind or any form of violation and harassment. Muli tandaan, let us unite our voices and fight for equality. Maraming salamat everyone and please watch out for the next series of our lecture so we can complete the entire topics for the semester. Have a great day everyone. Mag-ingat po tayo. Attendance sheet will be open.